Mga MCs ng hinayang sa round 3 ni Nego G. Batas kampi kay Mot. At Mot nagbigay ng insight sa lakas ngayon ni Tipsy D bilang battle MC. Alamin natin ang mga yan, so tara. Nangyari na nga kamakailan ang finals ng Pedestal 4 tournament na mula sa Liga ng Motus at nakuha nga ni Jabo ang nasabing laban. Bagamat nakuha ni Jabo ang laban, marami nang hinayang sa round 3 ni Nego G dahil dikit ang round 1 at round 2 nila. Sinabi nga ng mga judges na yung round 1 daw ay nakuha ni Jabo, samantalang yung round 2 ay nakuha naman ni Nego G. Kaya crucial ang round 3, bawal magkamali. Sa pagpasok nga ng round 3 ni Nego G, sunod-sunod ang malalakas niyang punchline, lalo yung biyak na bato. Hindi ako si Mirage na nakipaghati ng premyo sa Bulakenyo kasi tiyak na ako. Sanay akong hirap at silat dat ilaglag na to. Hindi ako naglimbag ng iyak at ilang buwang dilatang ina mo na para sa isang iglap ay makikat at tanungin niyang Bulacan kung biyak na ba to. Walang kaibigan dito, Jabo. At hindi ka welcome palagi sa battle rap. Yan ang sabi ng aking rap. Eyes on the prize, ako palagi ang gawain cap. Kasi kung usapang pot money, ibang klase, ako money pot. Hindi ka makakapag-flip top, Jabo! Ano gagawin mo doon? Mag-aalarap yan? Magtataglish-taglish? Hindi ka pa nga palaban? Hindi ka pa nga palaban? Pag nag-debut ka sa 1 minutes, anong i-intro mo doon? Ikaw si Jabo? Pinadala ng Japan? Inang klase yung puta. Maputi na malapad yung mukha, pas bibigyan ko yan ng isa hanggang mamagat mamulado. O uwak pa tong gago. Watawat nyo yung maaalala mo kapag iniwanan ko ng isang malaking pulang spot yung mukha mo. Kita sa crowd na nagwawala na sila at ramdam natin na kay Nego G na ang laban. Pero bago pa nga matapos ang round 3 ni Nego G, nadapa ito ng malala na nagresulta ng matagal na choke. Hindi ka lang makutang ina mo at sinadya ko lang punitin yung sarili mo. Punitin yung sarili mo, sinadya ko lang. Sinadya ko lang po. At yung bumanat na si Jabo, yung round 3 niya, isa lang ang tumatak sa buong round 3 niya. Hinayang na hinayang ang mga fans ni Nego G. Kahit yung mga judges, ito ang nakitang pagkatalo ni Nego G. Akala rin nila kay Nego G na ang laban na yun. Third round, ito yung na-excite na kami kasi nakaka-build na ulit ng momentum si Nego G. Kumbaga sunod-sunod na yung mga punchlines niya, nakakagaw niya na yung momentum. Parang, nung moment na yun, parang akala ko, tangin na Nego G na to. Tapos, after nung fake choke moment niya, ewan ko kung fake choke yun o choke talaga. Nag-choke siya, so sa ganitong klaseng battle championship, hindi pwede yun. Third, akala na nga talaga namin na magka-comeback na si Nego. Sobrang lakas na nung biyak na bato, tsaka yung pinadala ng Japan. Kaso nag-choke. Akala na Sobrang sayang, naset nyo na yung tempo. Parang comeback na dapat yung mga unang pasok ng round 3 ni Nego G. Round 3, grabe yung pasok ni Nego G, ang lakas sobra. Tapos punta tayo dun sa performance ni Jabo. Parang feeling ko nga kung hindi yata nag-choke si Nego G, napakalaki nung chance na sa kanya yun eh. Sayang, pukin ang ina mo, Nego G. Nalulungkot ako sa pinagagawa mo. Sayang, no, yung round 3, putang ina, Nego G pa nga rin sana ako. Ako yung isa sana sa boboto kay Nego G. Kahit sobrang lala ng choke niya, gusto ko siyang piliin. Round 3, ayun na, akala ko si Nego G na talaga. Sayang lang, nakikita nyo kung mapapanood yun. Wala eh, nag-notes ako eh, nakalista na si Nego G sa third round ko eh. Pero yung nangyari yung ganun malalang dulas niya. Sa kabilang balita naman, itong Sabado na nga mangyayari ang day 1 ng AON 16 kung saan main event si Mot kontra Tipsy D. Nagbigay nga ng prediksyon sa laban na ito ang back-to-back champion na si Batas. Tipsy D versus Mot. Tangina. Isa pa, no? Para, tangina nyo. Tingin ko sino mananalo. Alam kong nakaimot yung pressure. Definitely. Nakaimot yung pressure. Ano yan? Parang, kumbaga sa Lord of the Rings, habang mas matagal mong hawak yung ring, mas matindi yung burden sa'yo. So, si Mot undefeated yo. Hanggang kailan niya kaya panindigan yun? Unang-una yun. Yun ang pinakauna dun eh.
sa equation nila eh. Hanggang kailan paninindigan ni Mot na undefeated siya? Tapos ito pa yung isa. Kapag natalo si Mot, isipin nyo yung magiging evolution niya after ng pagkatalo niya. Diba? Kasi kung papansinin nyo, lahat ng mga natalo, lahat ng mga nag-evolve na solid, laging galing sa matinding pagkatalo. Hindi man matindi, pero talo. O sige, matinding pagkatalo, pero gano'n, di ba? So, paano natin makikita yung final form ni Mot kung hindi siya natatalo? Parang ano no? Parang nilalatag ko na kailangan niya matalo. Hindi. Pero iba yung pressure. Dati wala pa rin akong talo. Unang ilang laban, di ba? Alam ko yung pakiramdam. Although yung akin maikli lang. Natalo kagad ako. Pero iba yung target ka ng lahat kapag wala kang talo eh. Di ba? Gusto nila sila makauna sa'yo. So, ang hirap para kay Mot nun. Laging kailangan niyang tangina undefeated ako eh. Yun yung pinangahawakan niya, di ba? So, ewan ko. Champion si Mot, magaling si Mot. Nung battle namin, naalala ko magaling siya. Tinalo niya ako eh, di ba? Pero hindi, big spin. Clever talaga yung pagsusulat niya nung time na yun. Ngayon, ewan ko kung ano na yung naging evolution niya galing nung panahon na huli ko siyang napanood. Ano ba yung huli? Sa kanila ni Zaito. Yun ata yung huli kong panood sa kanya. Oo. Diba? Parang paano na siya nag-evolve galing doon. Pero alam ko lang na sa kanya yung pressure. Gusto ko siyang kampihan dahil champion siya, pare. At sa huling balita, in-interview nga si Mot ni Yolab at tinanong siya kung i-rate daw niya si Tipsy D in 1 to 10 bilang battle MC. Ilan daw ang ibibigay ni Mot sa kanya? Ayon kay Mot, kung sa panahon daw ngayon, nasa 8.5 lang daw si Tipsy D. Dahil marami na daw magagaling na battle MC ngayon. Mabilisan lang, kung ipaparate ko sa'yo etong battle MC na to in a scale of 1 to 10, ilan? Depende sa panahon eh. Pero kung ngayon, masasabi kong nasa ano pa rin siya, 8.5. Bakit 8.5? Paano ba? Kung sa Prime, hindi na ganun ka ano yung ano sa akin. Siguro dahil mas nag-evolve na yung battle rap. Pero hindi naman sa outdated yung ano niya. Parang mas marami lang bago ngayon. Kung i-rate mo naman ang sarili mo as Mot na battle MC, ilan ka naman in a scale of 1 to 10? Hindi, kung sa akin sa sariling tingin ko lang, ewan ko lang sa iba, pero sa sarili kong tingin, siguro mga ganun lang din. Mga 8.5 lang din. So kayo ba mga kuis para sa inyo? Kung kayo ang magre-rate kay Tipsy D at Mot in scale of 1 to 10, ilan ang ibibigay nyo sa kanila? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.